Sumainyo ang kapayapaan. Pasasalamat at sa iyong Ama. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nagpapalakas, nagpapasigla, nagpapaalab ng kalooban ng mga anak niya. Sapagkat siya ang may kakayahang magdulot ngayon, kabaptitsa. Sapagkat siya lamang ang may-ari ng buhay, siyang nagpahiram. Kaya't sa kanya magtiwala, manalig, at siya ang tutupad sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bagang kakayahan mo bilang tao na mapalakas mo ang sarili mo? Ano nga bagang kakayahan ng kapwa mo na kung nanghihina kay palakasin ka niya? Kahit ano pa ang gustong gawin sa iyo ng kapwa mo minamahal ka, kung hindi loloobin ng Ama na tumindig ka anak, sige na, tumindig ka para makalakad ka. Kundi loloobin ng Amang makalakad ka, hindi ka makalalakad. Gaano man ang pagmimithi ng iyong magulang, ang iyong kapatid, ang iyong asawa na nagmamahal ng tapat sa iyo, kapag sinabi niyang, anak, mabuhay ka, hindi ka niya mabubuhay. Hindi ka nila mabubuhay. Subalit ang Amang hindi nakikita na tapat at totoong nagmamahal sa bawat isa, hindi man marinig ang tinig niya at walang makarinig ni isa sa sasabihin, mabuhay ka. Nabubuhay ang gusto niyang mabuhay. Kaya doon nakasalig ang matibay na pananalig at pananampalataya kung papaano ang gusto ng Ama. Kapag pinagtiwalaan mo, pinanaligan mo, may mangyayaring maganda. At doon sa tuwina marapat nakatuon ang isip ng mga anak niya. Sapagkat paano ka pa nga liligaya kung ang laging isip mo, malungkot ako, nakakalungkot naman, nakakainis naman, naiinis ako. Wala. Hindi mababago ng pagkalungkot mo at pagkainis ang damdamin mo. Subalit, kapag ang Ama ang siyang tinimo mo sa puso mo, at siyang naghari sa isip mo, sigurado. Sa di mo namamalayan, aba, kanina malungkot ako bakit sumasaya ako? Buhay ba ang Ama? Ganun ang masasabi mo bilang tao. Katulad nilang mag-asawa. Kanina, gupong-gupo ang katawan sa pagkakahigat mainit. Lagnat na lagnat at inuubo. Kapwa sila pumuputok. Paanong nangyari yung nakaawit sila ng kay tagal na hindi sila pumutok? Ang lalamunan sa plema. Buhay ba ang Diyos? Ganon kumilos ang Ama. Pwede ka niyang pigilin na hindi mo nakikita. Kapag halimbawa ay gusto mong lumakad, ano't biglang tumigas ang binti mo? Tumigas ang tuhod mo? Hindi ka na makalakad. Sinong gumawa nun? Wala namang humampas sa'yo. Wala namang namimilay sa'yo. Bigla na lang nangyari ito. Ibig sabihin, may ginagawa ang Ama na hindi nakikita. At hindi kayang isiwalat, iulat, ipaliwanag ng mga anak ng Ama ang mga bagay na dapat ay natututunan at ang kalaliman niya ay walang makababatid. Kaya ibinigay ang Espiritu niya upang ang kalaliman niya ay maipababaw niyang ganap at matutunan ng kanyang mga anak. Buhay ba ang Ama?
At yaon ang katotohanan na ang ginagawa ng Ama ay di magagawa ng mga anak niya sa lupa. Kaya naman ang magagawa ng Ama na ibinibigay sa mga anak niya sa pamamagitan ng Espiritu niya ay mahiwagang nakakakilos at nakatutupad sa bawat anak niyang totoo, tapat ang pananalig nila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ayon nga sa pagbasa kanina mula kay Mateo, bagamat parehas na babasahin, magkakaiba pa rin ang pagtuloy at patuloy ang pagpapahayag at pag-uulat, pagpapalalim, pagpapalago ng pangunawa. Sapagkat siya unang patotoo, ulit-ulitin mo mang basahin ito, kung walang pahayag at pag-uulat, wala kang silbing makakaunawa. Nang dahil hindi mo nga kayang unawain bilang tao. Ngunit ang Espiritu ng Ama, ilang pong beses mo mang basahin at ibibigay niya pa rin ang kasaysayan na marapat maiulat at magkaroon ng pagpapaulat. Mga minamahal, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahirapan. Ngunit, gaputok may dito mugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sumusunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw sa sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Mga minamahal, kung saan man dako isinugo ng Ama ang anak, hindi lang doon ang karapatan ng Ama para iulat at ipalaganap ang kanyang mga aral at salita. Kaya naman ang bawat anak niyang nagsusumamo at nagsusumikap na siya'y tugunin at kilalanin, may magagawa pa rin siya. Kaya, halina mga minamahal, paanyaya sa inyong pagtitiwala sa Ama, paanyaya sa inyong paniniwala sa Kanya. Ang pagtitiwala at paniniwala niyo sa Kanya ang daan para kayo'y makalaya sa malalim niyong pagdurusa. Sa matibay na pagtitibay at patuloy na pagkakaloob ng pagtitibay, doon nakalalaya ang bawat isa. Mga minamahal, sino nga ba ang nalulungkot na kapag pinatawa mo ay agad matatawa? Ngunit, ang Ama, hindi mo man siya nakikita. Kaya niyang aliwin ang puso mo. Kaya niyang pasiglahin ang damdamin mo. Kaya niyang pag-alabin ang pagmamahal mo. Kaya niyang patibayin ang loob mo. Kaya niyang patatagin ang paninindigan mo. Kaya niyang payapain ang isip mo sapagkat siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya nga winika niya, ako ay ako nga. Sapagkat wala na nga makatutulad sa Kanya. Sapagkat siya nga ay noon, ngayon, at kailanman. Kaya't ang sino mga anak niyang tapat at totoo, hindi nga ba't mababahagi niya kung ano siya para sa kanila. Ngunit, lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At siya unang pawang katotohanan, kung itong mga tutang ito na walang halaga at walang silbi, at nakikiamot lang sa paglaglag ng kanin o mumog, ay susubo at kakainin nila, binibigyan kahalagahan na sila'y mabusog at kumain. Ikaw pa kayang anak ng Ama? Ikaw pa kaya na sa iyong pagtitiwala at paniniwala sa Kanya ay pabayaan Kanya na sa panahon ng kagipitan mo ay pababayaan na lang niya at mananahimik siya? Mga minamahal, paano nyo ba napapatotohanang dinidinig kayo ng Ama? Paano nyo ba nadaramang minamahal niya kayo sa oras na wala ka nang magawa bilang anak Kanya? Sa oras na wala ka nang inaasahan, kundi siya na lamang sa buhay mo.
Doon niya napapadama sa iyo ang kahalagahan mo. Doon niya napapakita sa iyong may magagawa pala siya. Doon sa mga napakahiwagang hindi mo alam kung paano nangyari at naganap yaon. Sapagkat iyon siya, ganun siya. Ang gawa niya ay hindi kayang gawin ng tao. Kaya't doon ka magtiwala sa mahiwaga niyang magagawa, hindi sa kapwa mo na may gagawin sa iyo na ikaw ay hindi naman kayang buhayin. Mga minamahal, ang sabi nga, kung ang buhay ay napahiram ko sa inyo, ang kailangan din ng buhay niyo ay maipapahiram ko. Kung ang langit at lupa ay natutunghayan ninyo at ako'y di nyo masilayan ni anuman, wala kayong makita at mabanag sa aking kaanyuan, silayan nyo ang mga kapatid nyo na kung totoong mahal nyo ako, ay matutunan nyo rin ibigin ito. Sapagkat kung paano ko iniibig sila, iniibig ko rin kayong mga nagsasabing iniibig nyo ako. Sapagkat kung paano iniibig nyo ako, iniibig ko ang lahat ng umiibig ng higit pa sa tapat na aking pag-ibig. Sapagkat walang makapapantay nga nito, walang makatutulad nga nito. Kaya't kung ito ang dadamhin ninyo, maaliw ko ang puso nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ano nga bang dapat gumaling sa tao? Hindi lamang ang pisikal na karamdaman, maging ang espiritual na karamdaman ng tao, maging ang kaluluwang karamdaman ng tao. Dapat mapagaling ng amang hindi nakikita. Dapat mapagaling ng anak na hindi ninyo nakikita, sapagkat wala na sa panahon ninyo. Ngunit ang espiritu na hindi nakikita, siyang tutupad at gaganap upang ang lahat ng marapat pagalingin ay mapagaling ng tapat at totoong Ama at anak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi lamang ang sakit na kumikirot ang paa, hindi lamang ang sakit na nawawala ng laban ng kamay, kundi ang sakit din ng panghihina ng loob, ang sakit din ng walang pag-asa, ang sakit din ng nalilito ang isip, ang sakit din ng nawawala ng galak. Yaon ay marapat ding gamutin upang kapag ito ang nawala sa tao, ang kapayapaan ay nakantanya, ang kagalakan ay sumakanya, ang katatagan ng pagtitiwala at pananalig ay natanggap. Makapamumuhay ng may galak, makapamumuhay ng may katapatan, makapamumuhay ng may sigla at liwanag ang buhay. Mga minamahal ko, gawin niyong marapat ang katapatan niyo sa pananalig at pananampalataya. Tutup din ng Ama ang mahirap para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naranasan niyo na ba yung gusto mong manalangin, subalit parang tinatamad ka? Ngunit, hindi mo pinakinggan ang sarili mo sapagkat gusto mo makalaban ka sa panghihina ng loob mo. At nang pinilit mo ang sarili mo, dumulog ka na nalangin ka, biglang sumigla ang pag-aalab na lumakas ang katawan mo at sumigla ang puso mo para bagang tuwang-tuwa ka. Yun ang mabuting espiritu. Subalit, gaano man ang pagmimithi mong manalangin, ang isip mo litong-lito pa rin, gulong-gulo pa rin, masama pa rin ang nakalaman nito, ay masamang espiritu yan. Kaya kailangan itakwil mo. Kapag patuloy kang dumudulog at naroon pa rin ang takot mo, naroon pa rin ang pag-alala mo, naroon pa rin ang pagkabahala mo, naroon ang pagkaduwag mo, aba, hindi tama yan. Sapagkat hindi yan ang Ama. Kung lumalapit ka sa Kanya, binabago niyang isip mo, binabago niya ang pandama mo, binabago niya ang loob mo, ang buong katauhan mo, nababago niya. Sapagkat siya lamang ang makagagawa nito. Walang kapwa mo, walang sinuman na matibay, na matatag, na makapangyarihan, maliban siya lamang. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? At ikaw na nakadama nito, masusuri mo sarili mo. Paano mo masusuri ang sarili mo? Ikaw mismo bilang tao, masusuri mo. Parang naiba ako. Dati, kapag may narinig akong salita ng kapwa ko, talagang nagsisiklab ako.
Di bagat masusuri mo kung naiba ka, kung nagbago ka. Ba't kaya ngayon ay ganito nararamdaman ko? Ba't patag pa rin ang loob ko? Ba't masaya pa rin ako? Ba't natatawa pa rin ako? Ba't natutuwa pa rin ako? Dahil hindi pala ganun ang ugali ng Kristo at ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sinabi ng magulang na ito, anak ni David. Kung magkagayon, anak kayo ni David, lahi kayo ni David, humiling kayo sa Ama, magtiwala kayo, ibibigay niya sa sandaling kayo'y maging tapat at maging ganap sa takda, sa oras, sa araw na marapat niyong kamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Isang araw na ako po ay nagtungo dun sa likuran. At napansin ko, nabigyan ng tuon yung, aba, may mga bunga pala ang kalamansi na ito. Na hindi ko inaasahan na ito palang mga kalamansing ito'y dumago na 3 nakailera. Sabi naman ni kapatid na nilo, naku, matagal na kayang pinakikinabangan. Kumuha na lang dyan ng may gusto. Bahala na Oy, oo nga po naman. Pinagnilayan ko po. Yung sinabi niya, kumuha na lang dyan yung may gusto. Bakit di nauubos ang bunga? At ang katotohanan po noon may kalamansi pala ron kumisan hindi ko nakikita, di ko namamalayan. Pwede pala akong kumuha doon. Ba't kumisan wala kaming kalamansi? Sabi ko pa bibili. Pero hindi pa rin ako nakakabili. May nagbibigay sa akin. Di po ba ganun ang buhay? Ano po ang kwento doon na dinadatal sa akin ng Espiritu? Tingnan mo anak. Mayroon ka dyan sa bakuran mo na hindi mo namamalayan, nakapamimigay ka. Ikaw rin ang nangangailangan ka, may nagbibigay sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi po ba ganun kumilos ang Diyos? Na hindi mo alam, nakakapamahagi ka sa kaparaan ang nakikita mo lang doon, na tinanim yaon, na buhay yaon, na yun, may kumukuha na pala doon. Hindi mo man alam, ikaw din, may pakinabang din. Di ba ga? Sapagkat, yaon ang patutuo na, kung ikaw'y nagpagalak, ikaw rin ay magagalak. Kung ikaw ay nagpakain, ikaw di pakakainin. Kung ikaw ay nagpalagok ng nauuhaw, ikaw rin ay palalagukin din kapag ikaw ay nauuhaw na higit pa doon sa pagkauhaw mo. Kung ikaw ay nagbibigay, ikaw rin ay bibigyan. Kung ikaw ay nagpapalakas, palalakasin ka rin. Sapagkat upang lahat ng ginagawa mong mabuti ay huwag kang katigangan at kaubusan. Sapagkat ang Diyos Ama mo na binibigay sa iyo ang karapatan para ibigay mo rin sa kapwa mo ang siyang mamamahaging patuloy upang huwag kang matigangan sa lahat ng iyong binibigay sa kapwa mo. Pagpapagalak, pagpapasaya, pagbibigay ng ligaya. Ikaw kaya na ginagawa mo ito, dadaranasin mo, maghapon malungkot ka, dumating ang gabi malungkot ka pa rin, abay hindi Diyos ang nasa sa iyo, demonyo pala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, habang umaawit kayo at mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi niyo, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal mo ba ang Ama? Kung mahal mo siya, ayan, tumiktik ang butike. Kung mahal mo siya, damhin mo siya sa puso mo. Huwag sa nguso mo. Sapagkat kung sa bibig mo lang siya sasabihin, hindi niya mararamdaman yon. Ngunit kapag nasa puso mo siya, mararamdaman niya ito sa'yo. Sapagkat kung paano mo siya sinasabing, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bakit tinaas bigla? Kung mababa ang inyong pananampalataya, gawin niyong tumaas. Gawin niyong isgaw ng tapat at totoo. At ang pinupuri niyong hindi nakikita, nakikitang lahat ito. Naririnig niyang lahat ito at nababasa niyang isip niyo, natatarok niyang puso niyo. Sino bang nagbibigay buhay?
Kaya kung papaano, ikaw, walang ginawa, walang inisip, kundi umaliw ng kapwa. Ano ka? At sino ang sinasamba mo na di ka rin aaliwin? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kapag sinabi mong, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking sigla, ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking liwanag. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw lamang ang sa aking buhay, ikaw lamang ang sa aking sigla, ikaw lamang ang mahiwagang tunay, tanging sa'yo ko lang inaalay. Itong aking buhay na hinirang, sa'yo ko lang ipagkakatiwala. Ang lahat ay kaya mo, di man kaya ng kapwa ko. Ang lahat ay maibibigay mo, di man maibigay ng tao. Pagkat ikaw, Ama, ang siyang ganap, ikaw, Ama, ang siyang buhay. Mahal na mahal kita, aking Ama. Ang lahat ay ibibigay mo sa takdang araw at takda mo, pagkat ang pagmamahal mo ay totoo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lahat ng hiwaga mo, lahat ng mga himala mo, tanging sa'yo makikita, tanging ikaw lamang, o Ama ko. Di ba mapapaindak ka? Sapagkat alam mo, nasa iyo siya, nadadama mo siya. Yung pagpupuri mo ay totoo, hindi yung mahal na mahal kita, Panginoon. Isip ko ay nalilito naman. Paano mo siyang mahal? Kaya't ang sabi niya, mga anak ko na napapagal sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin niyo ang inyong pamatok, ito'y magaang dalhin. At mag-aral kayo sa akin at kayo'y mga tututuman din. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't habang sinasalaysay mo sa buhay mo ang katotohanan, mapapatotohanan ng Ama, ang lahat ng salita niya ay buhay. Mula pa noon, sa panahon pa lamang ng mga nauna sa inyo, may ginawa ng Ama, may gagawin siya ngayon, at may gagawin pa sa susunod pang mga panahon. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag niyang sinabi, pinapatnubayan mo ang mga taong matwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Yahweh, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Kung magkagayon at batid niyong ang Amang buhay, eto na. Inuna niyang sinambit, pinahayag ng Espiritu niya, at pagbukas ito ang iniulat sa makatwid. Bago lumuwal, Panginoon, wala akong sisipian. Kung anong nais mong isalaysay at ibahaging tuwiran, yun ang sayo'y buksan. Kung magkagayon, at naunawaan niyong unang pahayag, at pinatitibay pinatototohanan naman ang banal na aklat, manalig kayo, may Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika niya, pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, kapag ang batas mo'y umiiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Kanina ang tanong, naniniwala ba kayong may kaluluwa? Kapag ang tao'y pilosopo,
mapagpusong-pusungan. Nasaan ka ang kaluluwa? May nakakita ba? May sasaysay ba ito sa unang tipan hanggang sa bagong tipan kung walang katotohanan na pinagbabasihan? Sa makatwid, wala ngang namatay na tumaas at bumaba, maliban ang nagkatawang tao na ibinaba ng Ama ang Espiritu niya at muli bumalik at nangusap bilang tao at muli bumalik na naman para sa katotohanan. Buhay bang Ama? At siyaon ang nagpatotoo, ang ibinaba na isinilang sa tao na nagkatawang tao at ang Espiritu ang taglay at nang mamatay ay muling nagbalik sa tao upang sambitin ang katotohanan at muli nang lumisang tuwiran. Sa makatwid, sino na lamang ang nagtataglay ngayon sa lupang ito? Sino na lamang ang naghahari at sino ang dapat maghari? Espiritu Santo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay na buhay ba ang Diyos? Buhay na buhay nga ba ang Diyos? Kaya't kung papaano buhay ang Diyos, ang mga anak ng Ama na mga ginamit niya noon sa patnubay ng Espiritu niya na nangagtagumpay, na aawit nila ang mga papuri at pasasalamat sa Ama, na ipagsusumigaw nila ang mga paawit nilang pagsamba at pagkilala sa Ama. Kaya noon, ngayon, at magpakailanman, lahat ng pinaghaharian ng Espiritu ng Ama, masasambit nila ang mga papuring parangal na walang maliw. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sabi nga ni Isaias, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong ngalan, sapagkat buong katapatan mong isinagawa ang mga balangkas mo mula pa noong una. Sapagkat ang lungsod ay iyong iginuho, winasak mo ang mga kuta, ibinagsak mo ang mga palasyo ng mga dayuhan, at hindi na muling maitatayo. Yan ang Ama. Kaya niyang iguho ang gusto niyang gumuho, kaya niyang ibagsak ang gusto niyang ibagsak, kaya niyang itindig ang gusto niyang itindig, at kaya niyang palakarin ang gusto niyang lumakad, ngunit kaya niyang pigilin kung ayaw niyang palakarin ang sinumang kanyang anak. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano ikaw ay nag-aaral ng mga aral niya, pag-aralan mo paano ito na iluluwal at paano ito na pag-aaralan. Hindi ganang ikaw. Mababasa mo kung ikaw'y may maliwanag na mata, ngunit hindi mo maisasabuhay kung walang espiritu sa iyong katauhan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya ang tao'y pinapatnubayan ng Espiritu Santo, at kapag tinanggap ng tao at pinuspos ang tao at napuspos naman ang tumanggap, nakagagawa nga sila ng mahirap para sa kanila. Nakapagsasalita nga sila nang di nila kayang liripin paano ito nawiwika ng bibig nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't kung pagmamasdan ninyo at babasahing mabuti ang mga kasaysayan sa unang tipan, mahal na kapatid, sadyang ang kay ganda ng mga kahayag na pinahahatid mo na sa katotohanan. Kung paano pinalalakas mo nga ang kapwa mo, may ginagamit din siya sa iyo na hindi mo rin nalalaman, naggagamitan lang kayo, pinagagamit lang ng bawat isa para maramdaman nyo kapwa. Ang mga aral ng Amay buhay sa inyo pawa. Yun po ang totoo niya. Sapagkat ang mga pahina sa bawat kapahayagan sa banal na aklat, mga verse, kung babasahin mo, na ano ba yan?
Ano nga ba yan? Ano bang kahulugan yan? Subalit kapag ang Espiritu ng Ama ang nagdatal sa iyo ng talino para iya'y maunawaan mo, ito'y makamtan mo at patuloy mong maisabuhay, wala ngang hindi magagawa ang Diyos Ama sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, kung inyong susuriin at babaybayin lahat ito, nandyan lahat ang mga istorya kung papaano ang pagbabalik loob ng mga Ehipto at ng Assyria. Ang pagbabalik ng Babylonia, mga tumakwil, mga bansa, bayan na naging palalo sa panahon ng unang tipan. At kung papaano naman sa bagong tipan nang magbalik loob ang tao, diyaong mga tumanggap na totoo na hindi pa rin naging lubos sapagkat pinakita lamang mas madaling manaig ang katauhan kaysa Espiritu Santo. Ngunit panahon na ngayon ng Espiritu, ano pang hinihintay ng tao? Mayroon pa bang isang bababa at sasabihin, kapalit ng Kristo? Wala na, mga mahal ko. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya hindi maaaring sabihin ng, ako ang itinalagang Kristo. Nako, kawawa ka. Hindi mo kayang pasanin ang pinasan ng tunay na Kristo. Kaya ika'y binahaginan lang. Ang bahagi sa iyo ay kung nanamnamin mo, mamahalin mo, bahaging hindi mo kakayanin kung ika'y ganang tao lamang. Kaya ang bawat bahagi na binigay at pinahiram ng Ama sa bawat binahaginan, magamit nawa sa mabuti pawa at ikalulunsad, ikauunlad ng kabutihan at kabanalan na taglay ng Ama at ng Anak sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Binigay mo, babalik ko sa iyo. Yan ang wika ng Ama. Ganun lang ang buhay. Pag biniyayaan ka, binigay mo sa kapwa mo, ibabalik ng Ama sa iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Kung minsan, kapag nag-uusap-usap ang mga naglilingkod, oo nga naman ano. Kapag ang tiningnan mo talaga, ang kinakanta ng kapwa mo, nasasabi mong, hindi kaya tayo naglingkod eh. Ano kaya? Katulad din natin silang magpapala eh. Pero pag pinagnilayan mo, teka muna. Oo nga. Dati nga kumikita ako pero hindi ako ganito isip. Hindi ako ganito puso ko, yung damdamin ko. Pag may konti kang pasanin, parang gupo ka na. Pag may konti kang narinig sa kapwa mo, talagang gusto mong manugod na. Pag may nakita kang hindi maganda, parang gusto mong samampal na. Pero, ito palang binago ng Ama. Ito palang gusto niya. At kapag nadama mo ang pagmamahal niya, at nakita mo kung paano siya lumilingap sa'yo, at nakita mo kung paano hiwaga niya sa buhay mo, mapipili mo pala siya. Subukan niyo, mga minamahal ko. Sapagkat sabi nga, paano matutupad yung hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang, kundi bagkos sa salitang banal na nagbibigay buhay, kung hindi niyo mararamdaman yon, kung hindi niyo mapapatotohanan yon, anong silbi ng pananalig at pananampalataya? Kapag hinahamak kayo ng kapwa niyo sa pananampalataya at pananalig ninyo, dapat, ano man sabihin nila, sa pananampalataya niyo, sa pananalig niyo, buhay pa rin pinagtitiwala niyo. Ang Diyos niyo ay iisa lamang. Ngunit kung sa pananaw nila, may Diyos pa silang mas iba, at ang Diyos niyo ay iba, abay panindigan niyo, ang Diyos niyo ay totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganun lang kasimple, sapagkat di ka naman hahamunin ng kapwa mo kung totoo siyang may Diyos. Tama ba? Hahamunin ka ba ng kapwa mo tao kung ang Diyos mo na pinaglilingkuran ninyo ay iisa? Hindi. Sapagkat alam mo, ikaw, tao ka lang na walang dapat hamunin, kundi ang pananampalataya mo. Subalit ang kapwa mo, huwag mo subukan. Sapagkat sinabi nga, kung anong ginawa ng panukat sa kapwa nyo, siya rin gagawin ko sa inyo. Sa makatwid, di mo maaaring sukatin ang anumang kakayahan at kalooban ng kapwa mo sapagkat ang Ama ang nakasusukat nito. Paano kung sa isang sandali, sa kayabangan at kapalaluan mo na hinahamon mo ang tapat at totoong mananampalataya at ibinigay ng Ama ang kapasyahan para ipakita na totoo ito, at ikay di totoo, kumusta ka? Kaya napakahirap, mga minamahal. Ngunit, nang dahil nakatala sa banal na aklat yan, mangyayari at mangyayari. Kaya nga sabi, maraming magsasabing, Panginoon ko, ako'y naglingkod sa iyo. Ako'y nanggamot, ako'y nangaral. Umalis ka sa aking harapan. Doon na ngayon, magaganap ang katulan. Kaya't hindi maaaring sabihin, ako'y naglingkod, ako'y nanggamot, ako'y nangaral, sapagkat ang siyang nakababatid ng tunay at totoo na kanyang mga anak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Kaya napakasarap at napakamarapat na dapat ang ginawa mo ay huwag masayang. Sapagkat anong silbi ng kapagalan mo at pagpapagal kung sa bandang huli, isa ka sa hahatulan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakasarap ng makapiling ka at isa ka sa makaparoon. Nagwakas man ang pakikiisa mo at pakikitungot, pakikipanahan mo sa sanlupaan, sa sanglibutan, ngunit hindi nagwawakas at natatapos ang kaloob ng Ama sa iyo, sapagkat ang kaluluwa mo'y nakinabang man din. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Talagang may babase lang ako sa iyo kung pwede ba. Noon ang pinoproblema mo ano mo. Ngayon, ano na naman ang problema mo? Meron na naman panibago. Kaya, pag tinanggal ang isa, di ka nakakasiguradong wala na namang sisibol at poproblemahin ka. Kaya para wala kang maging doble-doble problema at wala na rin ginawa sa iyo kundi tanggal ng tanggal. Ay, ang Ama mo, pagtiwalaan mong lubos. Pagtiwalaan mong lubos. Pagtiwalaan mong lubos. Yun ang dapat. Kung niloob niyang may natanggal, maniwala ka ng ganap. Magtiwala ka ng ganap. Magpakatapat ka na. Magpakatotoo ka na. Upang hindi ka mamatay ng tanggal, patay ka rin naman. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Isang basihan lang ito. Hindi kayo tinatakot. At lalong hindi kayo tatakutin. Kundi itinitimo at binubuhay sa inyo ang tunay at tapat na pananalig, paniniwala at samba upang hindi na maganap yung dahil sa kainaan ng iyong pananalig, dahil sa matibay mong pagkatao ang nananaig, wala kang nakantan. Puro lumbay, puro galit, puro hinanakit, puro pagdaramdam, puro kabiguan, hindi ka na lumigaya. Magpakasaya ka naman. Kahit na may dinadala ka, huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, may kasama kang nagdadala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Upang matupad at maganap sa iyo na may dinadala ka man, dumadaing ka bilang tao. Ngunit ang tanong, sa pagdaing mo, bakit di mo nararanasan ang ikaw ay mahapis na kulubot, magmukmok at mangapal ang balatay sa iyong pikit, walang tulog. Maitim na ang palibot ng iyong mata. Yan ang inaalis ng Ama. Yan ang binubuhay naman ng Ama. Ang dapat na mabuhay, yaong galak. Dito, hindi dito. Ang payapa, dito, hindi dito. Sapagkat dito, ibinibigay ng Ama ang payapang pag-iisip ng bawat isa. Ang wika nga, kapag dinaya mo ang sarili mo, ikaw rin ang mahihirapan. Kapag sinunod mo ang sarili mong kaligayahan, panandalian lang, ikaw rin ang mabibigatan, masasaktan sa maluwat na panahon. Kaya't mas gustuhin mo na yung makawala ka sa panandaliang sakit kaysa doon sa matagal na hirap at sakit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan. Pumikit ka nga. Pikit. Pikit mo yung mata mo. Bell's palsy. Ay, ano ang gamot dyan? Diba?
Sabi nga, madaling magsalita, mahirap magsagawa. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kaya't dapat sama pa rin, manahan. Upang ang binibigkas niya sa'yo mismo matupad. Kung papaano ang sabi mo'y manalig ka, gawin mo rin sa sarili mong manalig ka. Kung papaano sinasabi mong manampalataya ka, gawin mo rin sa puso mo'y manampalataya ka. Kung paano ang sinasabi mo, magsaya ka, sa sarili mo, magpasaya ka rin upang maligaya ang puso mo na di maninindin. Gayon lang ang buhay. Pakatandaan nyo. Kung katatakutan mo, hindi ka makalalaban. Ngunit harapin mo, asahan mo'y Ama. Tumitig ka sa pag-asa, wag sa kawalan. Harapin mo ang bukas, wag mong talikdan. Suungin mo ang pagtahak, wag kang lilikon, lingon. Kundi dumiretso ka at makikita mo sa dakong tinatahakan mong matuwid na daan, may naghihintay sa iyo na tagumpay. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, sapagkat yun ang Ama. Iyon ang pinababatid niya, iyon ang pinagagawa niya. Kapag sumunod ka, makikita mo ang hiwaga ng salita niya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal na kapatirang Divine Mercy, alam niyo po kung ano nagpapatatag, nagpapatibay sa amin na nagsusumakit, nagsusumikap na makapaglingkod? Ang mga salitang yan. Sapagkat kung ikay nasa pagkatao, hindi mo kayang bigkasin yan. Kaya para halimbawa, dumarating ang aagawin ng isip mo, oh, itune mo na yan. Nakapix na doon. Habang nakahiga ka, pinakikinggan mo, ba hindi mo alam, magising ka, maandar. Ay, maandar pala. Bahala ka na po. Magdasal ka, kung nakita mo yung oras, eh, magising, matulog ka, dasal, dasal, dasal. Pagkagising mo, aba, maandar na naman. At tingnan nyo po, sa oras na ginigising ka, kung ano yung eksakto na tinatanong ng isip mo, yun ang sinasagot nung salita na yon. Buhay ba ang Diyos? Ako po, buhay na patuto, sapagkat alam ko, hindi sa akin nagmula ang mga salita, kaya pinakikinggan ko. At itong nagpapatibay sa akin, sapagkat kung wala ito, Lana po, Lana, uwi na kayo, Lana, hindi ko na kaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pagmamahal niya. Ikaw, Ama, ikaw, Ama, ikaw, Ama ang dapat asahan nila. Yan ang bawang katotohanan, Ama ang siyang patibay sa buhay. Walang hindi ka makakamtan kapag sinapuso mo siyang tuwiran. Inaaliw niya ang iyong kaisipan, tinatanglawan ka, binabagong buhay. Pinalalakas niya ang iyong kahinaan, pinatitibay niya ang iyong karupukan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, walang maliw kailan paman, ngayon, noon at kailanman. Tingnan mo nga, oh, nakapikit ako, sabi, dumilat ka anak, tumitig ka. Aba, oo nga, no, may manasampaan niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang hiwaga ng Ama. Masarap maglingkod sa Kanya. Yanin mo nga naman, prente ka, nakaupo ka, pasarap mo. Pasarap, eh wala kang pakialam sa kapwa mo, basta ako may pera, basta ako masaya, basta wala ako. Eh, alam niyo po, hindi pala kalugod-lugod sa maya.
Kung ikaw lang magpapasaya sa sarili mo at pinasasaya, pinaliligaya mo'y buhay mo. Subalit wala kang pakialam sa kapwa mo. Totoong-totoo po, di ko kayo tinatakot at di ko kayo ginagalit. Tingnan nyo sa banal na aklat. Kaya't kung gusto nyong maaliw ang Ama, umaliw din kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Oh. Siya katanda na. Kahit nakaganyan, abay, malakas pa yan sa inyo. Nakakabiyahe pa kalayo-layo. Bibiyahe pa yan sa Batangas, ano po? O, diba? Tumayo nga po kayo. Tayo. O, pero kapag tumindig yan ganyan, tumayo yung diretso at mas malakas pang lumakad dire. Dahil sa henerasyon. Yun ang sinasabi. Sige po, yung mga bago ngayon, yung mga bata ngayon, pag may inabot ng ganiring edad, kahit napatay na si Apo Kunching, bungkalin ninyo. Kapag may inabot ng ganyang edad, sa mga bata ngayon, bungkalin nyo. Hampas-hampasin nyo, pati buto niya. At sabihin nyo, sinungaling ka. Sinabi mo yan noon, tandaan ninyo yung taon na ito, tandaan nyo yung araw na ito, pati ang gabing ito at oras na ito. Pag may dumating ng edad na katulad niya, bungkalin nyo. Sapagkat siya po kung wala noon. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano ka pang makakaranas ng pag-iisip niya at lumbay kapag ganyan ang ginagawa sa'yo ng Diyos? Sa totoo lang masarap po yung kahit nasabing ka luka-lukay, mangusap ka na lang ng mangusap Parang wala ka na sa pakialam sa buhay mo sa araw-araw, di ba? Pero saya naman, maligaya ka. Di mo na iniisip yung, sabi po nila may lindol. Ano ba yung lindol na yan? Ba't wala nang pinagtuunan kundi yung lindol? O, lumindol ba? Nakakatawa nga ngayon sa alagad ko Apo, kakatawa nga po yung asawa ko. Tinexa ko, umuwi ka na may lindol daw ngayon. Ano? Sige ka ako maglingkod ka't walang lindol ngayon. Makakauwi ka, walang lindol. Hanggang gabi, bukas pa, wala pang lindol. Sabi ko, bakit po? Pagkatapos ko po sinabi, Panginoon, ba't lumabas sa bibig ko yung baka po lumindol ako po yung pagtawanan. Pasubali ko sa'yo. Hindi ka nagsabi nun, ano ka manghuhula? Ay, hindi nga po lumindol. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sundin mo lang ang loob niya. Pakinggan mo lang ang salita niya. Yun ang susi para ikay payapain niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At ano pa po? Lagi niyong tatandaan ang bawat kaganapan sa inyong buhay. Lahat ba ng nagaganap sa buhay niyo gusto niyo? Pinili niyo? Ngunit kung minsan hindi niyo gusto, binibigay sa inyo. Hindi ibig sabihin, kayo ay para tibagin, gupuin. Kundi para kayo ay lalo pang magpakatibay sa pananalig at pananampalataya at patunayan ng Ama na ikaw na anak niyang totoo sa Kanya ay kasama mo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Buhay ba siya? O sige. Halimbawa po, maupo ka sa isang tabi. Sabi mo, Diyos ko, ba't ba nangyari ito sa buhay ko? Ba't ba nangyari ito sa buhay ko? May magagawa ba yun? Pero ang gawin mo, Diyos ko,
Kung niloob mong maganap ito sa buhay ko, palakasin mo ang loob ko at patibayin mo po ako. Aliwin mo ako at patatagin mo at gawin mong magalak sa bawat araw at magdamag man. At ang salita mo ang sa tuwin ay itala mo sa isip ko, huwag kung ano ang aking pinagdaraanan ngayon, upang ang bawat maghapon ko't magdamag ay nakausad hanggang ako'y iyong kahabag at kaawaan, palayain mong tuwiran. Hindi bagat ganon? Saan mo kukuhaning panalangin yan kung sarili mong pagkatao lamang? Kaya tumiling ka ng talino at karunungan sa Diyos na hindi mo nasisilayan. Espiritu Santo niya, gagabay, papatnubay sa iyong buhay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Mga minamahal. O sige. Halimbawa, sabi mo, sabi, bulong ka ng bulong, bulong ka ng bulong. Pagmulat mo, yung pa na naman ang nasa utak mo, bumaling ka dito, yun na naman ang nasa utak mo, bumaling ka doon, yun na naman ang nasa utak mo, pumunta ka rito, yun na naman ang nasa utak mo. Eh, nung hiniling mo sa Ama? Di ba sabi mo, Panginoon, palakasin mo loob ko, Panginoon, kalimutan ko. Eh, ba't ikaw hindi mo nililimot? Ang sabi ng Ama sa'yo, hiniling mo sa akin, sa makatwid, kung tinanggap mo ako, nagawa ko yung hiniling mo. Eh, hindi mo ako tinanggap, kaya hindi ko nagawa. Buhay bang Diyos? Tama po ba? Tama po ba, mga minamahal? Ganon ang pawang katotohanan. Kaya, ba? Pagnilayan mo ngayon, kaya magbigay ka ng pag-uukol na tapat at totoo para makita mo kung paano ka rin pasisiglahin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya ako po, halimbawa ko si Cecil, para naman kung sino akong walang dinadala. Pero mas mabigat pa't mahirap. Sabi nga, wag po natin sasambitin ng mabigat. Sapagkat hindi natin kaya. Pero ugali ng sabihin ng tao, mabigat. Mabuti pa, halimbawa, sabihin mo, ay, mabigat. Ay sabi nga ng Ama, wag mo daw binabanggit ang mabigat para hindi bumibigat. Eh, nasa banal na aklat po yan eh. Wag mo yan kang sasambitin ng mabigat sapagkat walang makadadala ng mabigat. Buhay ba ang Diyos? Ang sabihin mo na lang, hey, kahirap. Eh, Cecil. Hoy, Cecil, kala mo maganda ka niyan, sabi ko. Eh, kunwari, Diyos ka ako ng Diyos, eh, bakit ka umiiyak? Pero saan ka? Oh, Diyos ko po. Ay, ikaw rin umiiyak. Pero, nababanaag ba? Eh, sabi ko, eh, ikaw ka ako eh. Titikwas pa yung bibig. Halo ng ganon. Bakit po? Bakit? Minsan naharap ako, Panginoon, ano ba naman itong ginagawa ko? Sabi mo, ibuka ko yung bibig ko. Ibigay mo yung salitang ganon. Babahagi ko yung ganon. Eh, ba't naman po naman sa akin? Ba't sa akin? Eh, di baga, anak, buksan mo banal kong aklat. Sinabi ko sa mga tao, manampalataya kayo. Eh, nung panahong ako ay nilalapastangan na, kung di ko pinagtibay ang pananampalataya ko bilang tao ako, gugupuin ng tao. Subalit, pinatibay ko ang taglay ko, ang pinanaig ko, yung Ama kong sumasa akin, aba, na kaya ko. Buhay bang Ama? Yun pala ang ibig sabihin. Ibigay nyo, ipangunan nyo ang Ama at taglayin nyo siya para pala makaya. Kaya po ba? Kaya po ba? Opo, dahil nakakaraos ka sa maghapon. Kaya si Cecil, Cecil, kahit ka ako, malakas ka. Pero, hindi ka ako masaya. Noong pong araw na yun. Pero ngayon eh, parang natatawa ka na eh. Aba, Cecil, lumilit siya tayo sa mata mo. Ba, pasalamat ka, nakita ko agad. Sampaling kita.
Mawala. Mamaya, mulat yan. Buhay ba ang Ama? 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 Sukatin mo man, talagang, bakit nga? Kaya pala ikaw ang binahalimbawa, Sige. Cecil, tumawa ka nga. Ba, marami ka pang lalaban. Buhay ba ang Diyos? Apakabuti. Si Cecil, nervyosa yan. Sa dating buhay, nervyosa yan. Parang tisiko yan. Magkahalukip-kip ang paa. Makakagandyan ang paa. Tapos, gayahin. Sabi ni Cecil, ay, salamat po, Ama, na gaganyan ko. Alam niyo po, kaya pinaganyan ako ng Ama, pinakita niya lang, kaya ko pala. Dati di ko may ganito pa ako. Bakit po? Masakit. Mabigat. Hindi ko, ay Diyos ko, pero salamat. Sabi ko, Panginoon, tatanggalin mo pala sa pamamaraan na yun, ba't katagal pa? Anong maibibigay mong mensahe sa kapwa mo? Kahit tagal mang tinanas nyo, kapag ginusto kong palayain ko kayo, may pamamaraan ako. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Totoo bang Ama? Aba, kaya dyan binubuhay ng Ama yung pagtitiwala mo sa Kanya. Dyan binubuhay ng Amang paniniwala mo sa Kanya sa mga nagaganap na napakahirap para sa'yo, ngunit magaan niyang nagawa. Kaya, Cecil, ba, nagpapantay na. Pantay na yan, mamaya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya nga po, pag inisip ninyo, ay, nalaglag tuloy. Sasabihin mo, sige, isip. Tingnan mo yung mga nagkakaroon ng Bell's palsy. Ay, naku, mahirap yun Mahirap yun. Ay, ba't kaya nagkaganon yun? Sasabihin mo, wala kang alam. Hindi mo alam. Hindi mo nga talaga alam. Pero pag alam mo, kaya pala. Ay, ayaw ko siyang tularan. Di bali na lang ako'y salamat po, Panginoon. Salamat po sa binigay mo ito. Ikaw na po ang magbigay kalimot. Palimot mo po sa akin. Palimot mo po. Limutin mo. At, sige, lumakad ka. Araw-araw, para kang baliw. Baliw, sabi sa'yo ng tao. Para naman kung sino ka masaya, karami naman dinadala. Bakit? Anong pakialam nila? Ang Diyos ang may pakialam sa'yo. Sapagkat siyang nagbibigay sigla at magpapalaya sa'yo. Hindi naman silang nagtatawa, di ba? May nagawa ba sa'yo, mga nagtatawa sa'yo? May nagawa bang mga pumipinta sa'yo? May nagawa bang mga naninira sa'yo? May nagawa ba ang mga humusga sa'yo? Wala. Sinong may gagawin at magagawa? Ang nagmamahal sa'yo at ang Diyos na tapat na nagmamahal sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya hindi dapat pakinggan ng sino man, kundi ang tunay at tapat na Diyos mong tinatawagan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigip kayo ng pananalig, paniniwalang tapat sa totoo niyong Diyos na tinatawagan at Ama ng kalatlatan. At mapapatotohanan niya, bawat araw may ginagawa siya na mabuti at ikabubuti sa inyong buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pantay na. Nakita mo ba yun? Ngayon, pantay na ba? Konti pa, no? Konti suntok pa yan. Buhay po ba ang Diyos? Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat. Pantay na. Tayo na po. Umuwi na tayo. Mabait po tayo, no? Nakakapagod po eh. Naramdaman ko'y pagod kasi kagabi, oras kami umuwi.